nagkatanggalan na naman po mga bossing. No, nagkatanggalan na naman po, madami na naman ang tinanggal. Kung yung una po, 40 kapulisan ang inilipat, tinanggal, o kung saan man dinala yung mga kapulisan na yun, tapos salpak ng SAP o Special Action Force, naulit na naman po mga kababayan. At take note nung panahon na yon, nung kinakabahan po, yung mga dugyot, hindi, tayo yung dugyot vloggers eh. Tawag po nila sa atin, dugyot vloggers eh. No? Eh, ang nakikita ko naman sa kanila, mukhang mababantot naman po. Bantot vloggers na lang sila. Yun yung mga literal na talagang pawisan. Kapag pagharap po sa inyo, ay, pwedeng magprito ng itlog sa mukha. Aalog na naman at kakalembang na naman po mga kababayan itong mga gold tabs nitong mga ito. Anong balita? O ito. Charge ng Davao. Ayan. Doon po mga kababayan, tinanggal nga yung 40 kapulisan. 'Di ba? Tapos kumalat yung balita. Nako, Special Action Force ang dadakma kay Kibuloy. Si Kibuloy na dating ng dakma daw. Mang dadakma, dadakmain na. Grabe, pwede yun. Oh. Ngayon, sabi ko, ako naniniwala ako kay Kibuloy yan eh. Yung Special Action Force na yan eh. Pangalawa, pinapaniwalaan ko din na yung Special Action Force na yan, kapag ka-isinerve na yung warrant of arrest ng ICC, sila din ang nakabackup eh. O eto po, nagkatanggalan na naman doon mga kababayan. O, pakinggan po natin ang balita ng UNTV. 19 na station commanders at officers in charge ng Davao City Police Office ang tinanggal sa pwesto epektibo kahapon, July 8, 2024. Ayon kay Police Regional Office 11 spokesperson, Police Major Catherine. Ano sa tingin nyo ho ang dahilan mga kababayan? Bakit lalagas na naman po yung mga station commander, mga bossing? No, diyan sa Davao, hindi nagagampanan ang kanilang tungkulin, mababagal ho, o may mga kinatatakutan ho. Yan lang yung mga naiisip ko. Shoutout sa iyo, DJ Byron. Ayan po, eto mga suportahan nyo mo pong mga vloggers, DJ Byron, Music and Topic, si Ma'am Kirk Clea, at si Ma'am Jean Kogi. Ayan, maganda po ang channel niyang si Ma'am Jean Kogi. Ano sa tingin ninyo? Bakit nagtatanggalan at ba't sinisibak itong mga ito, mga bossing? Yun lang ang naiisip ko eh. No? Mabagal mga kumilos? Hindi ginagawa ang trabaho? O may mga kinatatakutan? Yan po ang mga katanungan. Ituloy ho natin. 19 na station commander siguro iniisip nung nagtanggal. Siguro kayo naduduwag kayo doon sa gusto nating dakmain. Kaya umabot sa punto na hanggang ngayon hindi pa din natin nadadakma. Sabi ni Aida Sanchez, Cosio Raquel, the title is funny yet appropriate. Dadakmain na si Kibuloy. Tuloy. Bakit daw po? Ang ipinataw na relief ay batay na rin umano sa order ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre. Ang mga nirelief na police ay inassign na sa iba't ibang police provincial office sa Davao, habang ang iba naman ay sa PRO 11 headquarters. Pinalitan sila ng mga police officer mula sa mga police provincial office at regional headquarters na PRO 11. Nako, ito na naman, may mga pumalit na naman. Sasabihin na naman ng mga nung mga bantot vloggers, ayan na po, talagang wala silang ginagawang mabiigi. Wala silang ginagawang mabuti sa Davao. Ang tahi-tahimik ng Davao. Ginugulo nila. Totoo ba? Bakit yung mga wanted doon sa mga Pogo? Bakit yung mga big boss doon sa mga Pogo? Bakit daw po dyan namamataan? Sa Davao International Airport ba yung tawag doon? O Davao Airport daw po namamataan. Diyan daw po umeeska po
mga kababayan. Kagaya na lang nung isang manager ng Porac Pogo. No? Ang dami-daming airport sa Maynila. Mas pinili pa sa Davao. Eh baka magsisay, "Hi po, uuwi na ako." Sabi ng kaibigan natin na si Paulo Saison, panahon pa ng dinosaur, military strategy na ni JPE. Gaya ni Bato, 3-5 ang estrelya niya sa balikat. Tahimik, baka pinatatahimik, sabi ni Shiro Kansaki. Nililinis ang kapulisan doon. Pwede. Mga bossing, di ba? 974 viewers. Huwag niyo pong kalimutan na i-like itong live natin. Si Bak na naman, una 40. Ngayon 19. Hanggang siguro maipatupad ng maayos yung batas. Mga kababayan, yung mga nababalitaan po natin kung saan-saan na no? Kung saan-saan na. Pero ang ending pa din po, Davao. Doon ako nagtataka Maynila, ang dami-daming pagliliparan ho niyan, palabas ng Pilipinas. Pupunta pa ng Davao. Tapos, ang dami yatang ano doon. 'Di ba kaya nga ibinalik ni Mayor Baste Duterte yung tokhang dahil nagkalat daw po yung mga ipinagbabawal na gamot. Baka diyan nila nakikita yung mga yon, yung mga nagko-comment dito sinasabi, "Boss, nagkalat na naman ang pinagbabawal na gamot. Meron sa palengke namin, umagang-umaga, bumabatak." Okay na sana, maniniwala na ako umaga tapos sa palengke. Mga bossing, di ba? Yan po yung mga ganyang paninira po nila tapos isisisi. Bumalik lang si Pangulong Bongbong Marcos, ang dami na ulit bumabatak sa kalsada. Wala naman pong mga patunay. Minsan hindi mo malaman kung bago sila magkomento dito o bago sila sumugod sa mga live natin, mga nakabatak ho. Kasi mukhang mga nag-i-illusion po. Mukhang mga nag-hallucinate po na mga nakakakita ng mga bumabatak. Mga DDS talaga. Tuloy natin. Itinalaga naman ngayon bilang bagong director ng DCPO si Colonel Lito Patay. Ayan. Kilala ko si Lito Patay, mga kababayan. Pero baka malupit po, baka malilinis po talaga ang Davao sa pamamagitan nung nakatalaga na yon, nung bagong itinalaga po, mga bossing. Ano? Sabihin na naman, nako, ito, yung 19 pinalitan, para sa paghahanap na ito kay Kibuloy. Talagang magrereklamo po yung mga, bantot vloggers, mga bossing. Sabihin na naman, mag-isa na nga lang yung huhulihin. 10 milyon pa ang pinatong sa ulo. 5 milyon para doon sa 5 kasama. Tapos pinalitan pa yung mga kapulisan. Nako, baka magreklamo ang ating number 1 senator na si Robin Padilla. Hindi ko pa naririnig si Robin Padilla mga kababayan, na magsalita patungkol dito sa 10 milyon. Pihado po, may masasabihan. Ano? Para naman sobra-sobra yung 10 milyon. Hirap na po ang ating bayan. Puro utang na po ang ating bayan tapos magpapamigay pa kayo ng 10 milyon.